Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time. Speak na yung galing studio unit. Ngayon guys, walang right libre lang. Turo mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin yung for today's reflection. Meron nga ba talagang buhay pagkatapos dito sa mundo? Diba? Minsan, pinagdidibatihan pa yan. Sabi ng iba, yung mga hindi naniniwala. Kahit noon pa man, diba guys? Pag nawala ng tao, wala na. Wala na. Yung iba naman, sinasabi, pagka namatay na yung tao, wala nang alam yan. Pagdating na lang ng judgment day. So, ang pinaka-the best dito talaga ay yung temporal lang. Diba? Temporal lang ang buhay natin dito sa mundong ito, guys. Hindi ito pang habang buhay. Yung buhay natin dito. Kaya minsan, diba, natutuon na, pansin natin sa mga material na bagay. 'Di ba? Kagaya ng gusto natin, 'di ba? Gusto natin magkaroon ng maraming bahay, condominium, farm, resorts, 'di ba? Sa kotse, 'di ba? Gusto natin yung magara hangga't pwede, 'di ba? Ferrari, Lamborghini, Mercedes-Benz, BMW, 'di ba? Sa mga gadget naman, gusto natin iPhone po. Di ba? Yung pinakamataas na o latest gadget, computer. Di ba? Lahat ng yan, mga material na bagay yan. Pero siyempre, importante yan guys. Hindi natin sinasabi dito na walang kwenta yan. Hindi. Habang tayo nabubuhay dito sa mundo, importante ang lahat ng bagay na yan. Dahil nga, nasa physical na katawan pa tayo. Hindi pa tayo spiritual, physical pa tayo, buhay pa tayo, nandito pa yung ating katawan. Pero pinapaalala na huwag naman sana puro material na bagay lang ang ating hangarin dito sa mundo. Kaya nga sabi sa ikalawang Korinto, chapter 4, verse 18. Ang sabi dito, hindi namin isinaalang-alang ang mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay nga na nakikita ay pansamantala lang. Ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. So, yan guys, di ba? Sinasabi dito, yung mga bagay na nakikita natin, kagaya ng diniscuss natin kanina, mga material na bagay, mga kotse, mga bahay, alahas, bag, relo, lahat na yan nakikita natin. Ang lahat ng bagay na yan ay temporary. Di ba? Ang sinasabi dito, kailangan din natin bigyan ng importansya, halagahan. Di ba? Mag-focus tayo din sa spiritual. Dahil lang hindi nakikita daw, espiritu na yon, ang tinutukoy dito yung espiritu o yung buhay natin sa langit pagkatapos dito. Ay bigyan natin ng pansin. Huwag nating pabayaan. Di ba? Kung minsan, di ba, yung katawan natin na very aware tayo. Mag-gym ka, minum pa ng mga vitamins, pampalakas, mga prutas, mga gulay, tama naman yun, pampalakas yan. Pero kahit kinain mo lahat ng yan, di ba guys, darating yung araw, mawawala at mawawala. Mamamatay pa rin yung tao kahit ano pang gawin niya. Kahit arkilain niya na o bayar niya na lahat ng mga magagaling na doktor. O kahit pumunta ka sa pinakamahal na ospital, lahat yan, wala rin yan. Pag nawala niya. Kaya minsan, di ba guys, sa dami ng iniisip ng tao, negosyo, di ba? Diba, nababankrupt na yung negosyo mo. Sa mga mahirap naman, walang makain, hindi alam kung saan kuha ng pagkain bukas. Di ba? Pumbayad ng matrikula, pang ano sa pamilya. So, marami iniisip. Yung iba hindi na nakakatulog sa sobrang dami ng iniisip ng mga material na bagay. Pero gaya na sinasabi sa pangalawang Korinto ni San Pablo na bigyan din pa sila ng mga spiritual. Ano yun na hindi natin nakikita? Ito yung pag-ibig, di ba? Yung pagmamahal sa ating Diyos, sa ating kapwa, sa ating sarili, di ba? Yung hope, pag-asa, hindi yung nakikita guys, pero naniniwala ka, pag namag-asa ka, di ba? Ay may mangyayari. Lalong-lalo na yung pain, yung pananalo. Di ba? Hindi natin nakita ang Panginoong Yesus, pero naniniwala tayo sa Kanya. Di ba?
Yan ang pinaka mga magandang ah, bigyan natin ng focus dahil nga hindi ito mga nakikita. Di ba? At yung kindness, yung kabutihan, pagtulong sa kapwa, at ang generous, yun ang pagtulong sa kapwa, mapagbigay sa mga nangangailangan. Eh, bigyan natin ng pansin ng mga to. Kaya kung mga ibabalansin natin ang ating buhay. Di ba? Pahalagahan natin yung mga physical na nakikita natin na kailangan talaga naman natin. Pero huwag natin kalimutan yung spiritual na ating buhay na walang hanggan pagdating ng araw. Di ba? So, kaya nga, yan ang dapat nating ilagay sa ating puso at hiling. Lalong-lalo na yung contentment. Diba? Yung maging contento muna tayo, ha? Contento muna. Kung ano meron ka, yan na muna. Di ba? Kung wala ka pa ng bagay na mga gusto mo, mga material na bagay, ayaw mo muna. Ang importante ngayon, yung ngayon, sumikap ka, trabaho lang. Dahil darating ding araw, yung mga bagay na yan, ipagkakaloob sa iyo. Pag pinagbutihan mo, sineryoso mo ang trabaho mo, negosyo, o ano pa mang nasa larangan ka. Kaya importante, di ba? Yung sharing din. Mag-share ka rin ng mga Bible verse. Sa social media ngayon, isang pindot mo lang, di ba? Pwede ka nang mag-share. Pag may nakita kang Bible verse, i-share mo. Di ba? Ikahalat mo yung good news. Kasi yan ang tanging paraan, di ba? Para makapag-share tayo. Hindi lang sa personal na bagay. Yan ay dahil nga sa digital world na tayo, kaya kailangan ayan ang ating gawing share, di ba? Na alam naman natin, minsan di mo naman pwedeng dalhin yung Bible mo kung nasaan ka. Huwag i-share mo lang sa mga Bible verse na makikita mo sa social media. Alright? Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial. Sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal pero epektibo, lalo na kung ikay maniwala, magtiwala, at manampalataya sa ating Panginoong Yesus. Ay, tsak yun. Ano man ang iyong kahilingan sa kanyang pangalan, ay pagkakaloob sa iyo sa tamang panahon. Kaya tayo manalangin, Lord, i-bless sa mga kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, malubha na, Lord. Stage 4 cancer na po. Tinaningan na sa buhay. Ipuhin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Wala naman pong imposible sa iyo. Ipuhin niyo po, Lord. Yakapin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. At kung ano pa mga nagpapasakit sa kanyang katawan, sa mga karamdaman. At ganoon din po sa pamilyang nasira na, Lord, o masisira pa lang, o nagkakagulo na. Bigyan niyo po ng kahinuhunan. Ilumin ang mga sugat na nagkasakitan. Pagbigis-bigisin niyo po muli at balikan kanilang magandang relasyon. Ganun din po, Lord, sa financial na kailangan namin lahat. Lalong-lalo na, Lord, yung kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas, pambili ng ulam, pambawat sa mga bata, pambili ng gamot at kung ano. I-bless niyo po ang aming hanap buhay. At kami po yung humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Nagsusumamo po kami sa inyo. Ang lahat ng ito iniling namin. Sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus, sabi niyo naman, to God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos, Santo. Thank you very much po.